Nang makita nila ang kalungkutan sa mga mata ni Mang Selmo, humarap sa kanila si Gary. Tila nahimasmasan ito sa matinding pagkalasing dahil matino na itong nagsalita. Kayo na lang muna ang magdala ng papag na iyan sa kakahuyan, Mang Macario at Haji. Ako na ang bahala magpaliwanag kay Lolo. Alam kong madali siyang malungkot, kaya kailangan kong ipaintindi sa kanya at baka ilang linggo na naman siyang magluluksa at sisihin ang sarili. Wika ni Gary na ikinatango ni na Haji. Binuhat nila ang papag at dinala sa kakahuyan. Dito muling nagsagawa ng ritual si Mang Macario. Nilagyan niya ng maraming asin ang papag at binuhusan ng gasolina. Kasabay ng mga banyagang ritual na kanyang inusal ay ang pagsindi ng posporo sabay tapon sa papag. Kay bilis nitong naglagablab. Kaya naman walang nagawa si Haji kundi ang pagmasdan ang natutupok na kahoy. Habang nakaabang ay nakikita niya ang batibat na nagwawala sa labis na init. Lalo na't nakakulong ang kanyang espiritu sa papag na hindi niya maiwan-iwan. Noong tuluyan ng maging abo ang papag, ay inaya na ni Mang Macario si Haji na umuwi. Sinalubong naman sila ni Ivan na mukhang presko ang mukha. Lolo, kumusta ang misyon nyo? Nagtagumpay ba kayo? Tumango si Mang Macario at hapong napaupo sa kawayang upuan. Si Haji naman ay nangihinang napasalampak ng upo sa sahig at inaayos ang kanyang buhok. Mangha naman na napatitig si Ivan sa buhok ng binata. Kuya Haji, ang lang buhok mo no? Sabi nito na ikinangiti na lamang ni Haji. Hindi niya balak ipagsabi kung ano ang inilalagay niya sa kanyang buhok. Tama ang kanyang ate Sharon. Naging trademark niya na ang kanyang buhok na laging nakapumada. Sana hindi na manggulo ang batibat. Wika ni Haji na ikinatingin sa kanya ni Mang Macario. Tama ka, hindi na yun manggugulo. Pero huwag tayong pakakasiguro na ito na ang huli. Dahil may mga kalahi pa din siya sa kabundukan rito. At kailangan kong gumawa ng pag-aalay para lubayan na nila tayong lahat. Anito na ikinatango ni Haji. Nagpasya si Haji na umuwi na kinabukasan. Nagpasalamat siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng maglolo. Balik-balik ka dito kapag may libre kang oras, Kuya Haji, ha? Wika ni Ivan na ikinangiti ni Haji. Siguradong babalik siya doon. Masarap kabanding si Ivan kahit mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Ngumiti siya at sumampa na sa kanyang motorsiklo. Sa opisina ni Sir Onad na lang siya magpapaliwanag ng mga bagay na nahirapan siyang kunan. Ang mahalaga ay may naitala naman siyang ilang interview at hindi na din naman siya uuwi talaga na walang nakuhang larawan. Ang kanyang third eye na binuksan ni Mang Macario ay hindi na muna niya ipinasara. Naisip niyang mas malaki ang maitutulong nito dahil kaya niyang makita ang mga kaluluwa ng mga namatay sa paligid at iba pang mga elemento. Mas malaki ang maitutulong nito para sa ikakaresolba ng bawat investigasyon na kanyang gagawin. Kaya nang kumaway siya sa maglolo na nanatili sa kanilang bakuran, magaan ang loob niya na lumisan. Malayo-layo na siya sa bahay ni Mang Macario nang may mahagip siya ng tingin. Saglit siyang huminto at muling lumingon. Sa harap ng kulay berdeng gate ay may nakatayo, pero alam niyang hindi ito tao. Taas-baba ang balikat nito dahil sa malalim na paghinga. Mababakas ang galit sa matabang mukha nito na nagbabanta. Tama nga si Mang Macario, may iba pang kalahi ang batibat sa lugar na iyon. Ngunit dahil pinangunahan siya ng takot, kaagad na niyang pinaharurot ang kanyang motorsiklo at hindi na lumingon pang pabalik. Makalipas ang ilang oras ng pagbiyahe, tinatahak niya na ang kalsada papunta sa tahanan ni Sir Onad. Katulad ng nakagawian, nasa guardhouse ulit si Carlo.
at binati naman siya nito. Kumusta, Sir Haji? Uy, Carlo, ayos lang ako. Ikaw? Siya nga pala, may pasalubong ako sa iyo. Wika ni Haji at iniabot ang isang kahong buko pie na binili niya sa nadaanan niyang tindahan. Ang iba naman ay ibibigay niya sa kanyang pamilya bilang pasalubong. Uy, mukhang masarap yan, Sir Haji ah. Maraming salamat po dito. Walang anuman, Carlo. Tutuloy na ako sa loob ha. Sumaludo lang sa kanya ang gwardiya. Kaya naman, nagpatuloy na si Haji sa pagpasok. Naabutan niya si Sir Onad sa sala, kasama ang isang hindi nakikilalang babae. Kaya naman, tumikim siya bilang pagpapabatid na naroon na siya. Oh, Haji, my boy! Alika! Masayang wika nito. Saka siya hinila papaupo sa isang upuan. Nagawa ko na po ang gusto niyong ipagawa, sir. Wika ni Haji at katulad ng nakaugalian, iniabot niya sa matanda ang isang envelope. Nakita ito ng kasamang babae. Kaya naman, hindi nito napigilang sumabat. Sweetheart, ano ba yan? Tanong nito na ikinalingon naman ni Haji. Sa tansya niya, ay mas bata pa sa kanya ng mga 3 taon ang babaeng iyon. Oh, I forgot my manners. Siya nga pala, Haji. I want you to meet my girlfriend, si Cindy. Cindy, siya si Haji, ang aking empleyado. Yumuko si Haji bilang paggalang sa kasintahan ng kanyang amo na kahit mas bata pa sa kanya ay kailangan niyang irespeto. Nice to meet you po, ma'am. Wika ni Haji na ikinatawa naman ni Cindy. Iniabot nito ang kamay kaya nakuha agad ni Haji ang nais nitong ipahiwati. Gusto nitong halikan niya ang kamay nito. Nagpaunlak si Haji. Ayaw niyang bastusin ang babae, ngunit ayaw din naman niyang ma-offend ang kanyang amo. Kaya mabilis ang halik sa kamay ang kanyang ginawa. Pagkuway hinarap niya na si Sir Onad. Tara na sa opisina, Haji! Wika ni Sir Onad at nagpatiuna na sa paglalakad patungo sa kanyang opisina. Ngumiti si Cindy bilang pagpayag, pero hindi nakaligtas sa paningin ni Haji ang malalagkit na titig ng dalaga. Hindi na lamang niya ito pinansin at nagpasya ng sumunod kay Sir Onad. Nakaupo na ang lalaki sa kanyang swivel chair at binubuklat ang envelope. Hihingi lang po sana ako ng dispensa na kulang ang dala kong ebidensya, Sir Onad. Ang batibad kasi ay isang klase ng elemento na hindi kayang kuhanan ng larawan. Hindi sila nagpapakita basta-basta sa mga tao at hindi rin nakikita ng kamera. Sadyang tuso at mahirap hanapan ng lusot ang mga elementong ito para makita. Pero para lubusan niyo pong makita ang kanyang itsura, ay iginuhit ko na lang po siya. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon na makita siya ng malinaw, kaya na-drawing ko siya ng detalyado. Mahabang paliwanag ng binata sa kanyang amo. Bilang isang taong mahilig sa larawan, kasama sa kakayahan ni Haji ang galing sa pagguhit. Kuhang-kuha niya ang itsura ng batibat na umatake kay Gary sa pamamagitan ng pagdagan sa dibdib nito. Humalakhak si Sir Onad na ikinagulat ni Haji. Magaling! Magaling! Labis akong natutuwa sa naisip mong paraan, Haji. Ang totoo, alam ko na hindi sila rumirehistro sa kamera. Kaya isang pagsubok sa'yo kung paano mo sila makukuhanan ng larawan. At nagawan mo nga ng paraan. Ayos na ayos ito. Kaunting color enhancement lang, ay halos parang actual na picture na rin ang image quality ng pagkakadrawing mo. Humahangang wika ng matanda at iniligpit ulit sa isang safety cabinet ang envelope. Binuksan ito ng matanda at natanaw pa ni Haji ang naunang 2 envelope na kanyang nakalap. Gustuhin man niyang magtanong kung bakit wala pa itong nagagawang magazine tungkol sa mga aswang, ay hindi niya naman magawang magsalita. May pumipigil sa kanya na mag-usisa. Kaya wala na siyang nagawa nang humarap uli sa kanya ang lalaki. Kagaya ng dati, ay ibinigay ang kabuuan ng kanyang sweldo, maging ang kanyang bonus.
Humayo ka, Haji my boy. Tatawagan kita uli pagkatapos ng 2 linggo. Magpahinga ka muna. Wika ng matanda, kaya agad nagpaalam si Haji at lumabas ng bahay. Sumampa siya sa kanyang motorsiklo matapos magpaalam kay Carlo, ang gwardya. Nasa kalagitnaan siya ng highway nang maipit siya sa isang hindi inaasahang pangyayari. May kotseng biglang nawala ng preno sa gitna ng kalsada. Muntika na siyang mahagip, ngunit nagawa pa niyang iiwas ang kanyang minamanehong motorsiklo. Kaya sa isang malaking poste siya bumangga. Buti na lang naka-helmet siya at may safety gears, kaya hindi gaanong nasaktan. Ang minalas lang ng sobra ay ang kanyang motor na nayupi ang harapang bahagi dahil sa lakas ng impact. Naku po, ang motor ko! Umiiling na wika pa ni Haji. Binalak niya sanang kumprontahin ang driver ng kotse, pero nang makita niyang duguan ito, hindi niya nalang inasam na maghabol. Sa itsura pa lang ng lalaki ay kaawa-awa na ito, kaya mas pipiliin niyang manahimik na lamang. Haji, anong problema? Sigaw ng pamilyar na boses sa kanya. Nakita niya si Syra, nakunot ang noong napatingin sa kanya. Syra, anong ginagawa mo rito? Sa lugar na ito ako nakapark. May binili lang ako sa tindahan sa unahan. Anong nangyari? Tanong ni Syra sa kanya. May banggaan doon sa unahan. Turo niya sa lugar kung saan naroon ang kotse. May nakaabang ng traffic enforcer doon at iniimbestigahan ang nangyari. Nang ituro ng isang bystander si Haji ay naalarma siya at hindi kaagad nakapagsalita. Umatras siya sa kamarahang umiling. Wala akong panahon para dito. Aniya, kaya naghanap siya ng lugar kung saan siya pwedeng tumakbo. Bakit? May kinalaman ka ba sa nangyari? Usisa ni Syra. Mas lalong nag-igting ang panga ni Haji dahil sa sinabi ni Syra. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpaliwanag rito ng maayos. Umiling si Haji sa kanagsalita. Wala akong kinalaman doon. Ako pa nga ang muntik niyang mabangga eh. Wika niya, kaya napatango naman agad si Syra. Hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay at kaagad silang tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Tara Haji, umalis na tayo rito. Kapag nakausap ka ng mga pulis, mas magtatagal ka pa rito at marami pang tanong. At kapag nagkamali ka ng sagot, ikaw pa ang babalik ta rin na may kasalanan. Kaya tara na, ipapakuha ko na lang sa isang kakilala ang motor mo. Sa akin ka na lang umangkas. Alok pa nito. Naglakad sila papunta sa kinaparadahan ng motorsiklo ng dalaga. Napanganga pa si Haji nang dalhin siya ni Syra sa isang nakapark na Harley Davidson sa gilid ng daan. Hindi maiwasang mamangha ng binata. Mamahalin ang motor ni Syra, kaya hindi niya maiwasang manginig sa pananabik na maisip na makakasakay siya sa isang mamahaling motor. Oh, ano pang hinihintay mo? Angkas na! Wika ng dalaga. Talaga? Motorsiklo mo yan? Well, hindi naman siguro masama. Sa pinagdaanan kong disaster sa pagmamaneho kanina, kailangan kong lumanghap ng sariwang hangin. Wika ni Haji. Tumawa lang ang dalaga. Hindi niya akalaing may kayabangan din palang tinatago sa katawan si Haji. May kabayaran ang pagpapasakay ko sa iyo sa mamahaling motor ko. Wika ni Syra na kaagad niyang tinignan. Ha? Ano naman yun? Impormasyon. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa trabaho mo at kung bakit kailangan mong ibuwis ang buhay mo para sa delikadong assignment na ito. Walang nagawa si Haji kundi ang magkwento. Alam naman niya na kahit hindi niya sabihin, gagawa at gagawa ng paraan si Syra para matuklasan ang lahat. Kung tutuusin, kaya nitong gawin ang kahit ano. Tuso si Syra, matalino at maraming alam. Sige, pero ipangako mo ha na wala ka ibang pagsasabihan kahit sino, kahit pa si papa mo. Aniya, tumawa naman si Syra. Alam niyang mapagkakatiwalaan ang babae. Bakit? Mukha ba akong tsismosa? Sige na, sumakay ka na. Ang bagal mo namang gumalaw.
Sumakay na nga si Haji angkas sa likod ng dalaga at pinakiramdaman ang excitement sa buo niyang katawan. Excitement na unti-unting napalitan ng kaba. Nang animoy ipo-ipo sa bilis magpatakbo ang dalaga. Namutla siya bigla. Tingin niya sa mga sasakyang nakakasalubong at pinag-o-overtake ng dalaga ay para bang tela na lamang na kumakampay sa magkabilang gilid nila. Ang mga mata niya ay naluluha na sa labis na bilis. Kaya halos hindi na niya magawang huminga ng maayos. "Saira, dahan-dahan lang!" Tila babaeng pagrereklamo pa ni Haji. Tinawanan lang siya ng babae. Animoy tuwang-tuwa pa ito sa nakikitang sindak sa kanyang mga mata. "Mas masahol ka pa sa Ghost Rider magpatakbo ah!" Napahalakak si Saira. Hindi alam ng lalaking ito na minsan na siyang nag-champion sa motorbike racing. Pero dahil mabait siya, mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo. Kailangan nilang makarating agad sa kung saan man sila patungo. Mamaya atakihin ito ng nervyos. Tuluyan na ngang tumirik ang mga mata ni Haji at nanigas na lamang bigla sa kanyang kinakaupuan. Pakiramdam niya na iwan niya ang kanyang kaluluwa kung saan sila naroon kanina. Sa halip na magsisigaw ulit ay mas pinilit na lang ni Haji na yumakap ng mahigpit kay Saira. "Chansing na to ah!" Bulong niya sa kanyang sarili. Ito na ang pagkakataon niya dahil aminin man niya o sa hindi, crush niya rin ang dalaga. May kakaiba rito na hindi niya mawari. Mas binilisan pa ng dalaga ang pagpapatakbo hanggang sa tila naging maliit na bituin na lamang sila na kumikislap sa gitna ng katahimikan ng highway na iyon. Dinala siya ni Saira sa isang townhouse. Iba ito sa pinagdalhan nito sa kanya dati. Mas komportable siya rito at mukhang nag-iisa lang dito ang dalaga. Nanginginig na bumaba siya ng motorsiklo. Tila siya naghahasa ng 10 baklang kabayo. Ang nakapumada niyang buhok ay nawala sa ayos, kaya ang sama tuloy ng tingin niya sa dalaga. "Ano ba yan? Sinira mo ang buhok ko?" "Kasalanan ko ba? Kung hindi kasing tibay ng mighty band yung buhok mo, sana pala sinimento mo na yan." Sumimangot si Haji. Kung ibang tao lang ang nagkataong nangutya sa kanyang buhok, malamang kanina niya pa ito sinunto. Pero iba si Saira at hindi niya magawang magalit man lang o maasar rito. Ibinaling na lang niya ang kanyang tingin sa kanilang kinaroroonan. "Nasaan nga pala ang tatay mo?" tanong niya rito. "Nasa bahay." Kaswal naman itong sagot. Kaninong bahay to?" "Haha, di sa akin." "Da." Sagot ng babae na may pag-irap pa ng mga mata. Inilibot ni Haji ang tingin sa paligid. Mukhang nagpasyang tumira mag-isa ang dalaga roon. Pero bakit? "Saira, bakit ka nagpapanggap?" Bigla niyang tanong rito. Naalala niya ang ginawa nito sa Mindoro. Yun ba? May kailangan akong pagtaguan." Palusot ng babae na ikinangisi niya. "May kailangan pagtaguan o talaga sinusundan mo ako?" "Sinusundan mo nga ako no." "Tumigil ka nga dyan. Gusto mo bang hindi kita tulungan?" Nagtatakang lumingon siya sa babae. "Sa alin?" Di sa problema mo." Tuluyan na ngang tumawa ng malakas si Haji. "Wala naman akong problema ah. Para iyong nasira lang ng motor ko lang. Malaking problema na ba yun?" "Huwag ka na magkaila, Haji. Alam ko lahat ng galaw mo. Pero tutulungan pa din kita. Kaso lang, may kondisyon ako." "Sige ba? Ano naman yun?" Sang-ayon ni Haji. Bumuntong hininga si Saira. Hindi alam ng tatay niya ang kanyang ginagawa. Paniguradong magagalit ito kapag nalamang tinutulungan niya si Haji. "Huwag na huwag mong ipapakita kay Onad ang ipapakita ko sa iyo." Namanga si Haji nang marinig mula kay Saira ang tungkol sa kanyang amo. Para bang kilala niya ito at mukhang matagal nang nakasama. Kumabog ang dibdib niya sa pananabi, pero wala naman siyang makapangpanganib. Tumango si Haji. Di akin na ang kamera mo."
Wala sa wisyong inabot ka ni Haji ang kanyang kamera. Saglit itong dinala ni Saira sa study room. Hindi na sumunod si Haji dahil may tiwala naman siya sa dalaga. Naisip niyang maghalungkat na lang sa kusina nito. Saira, nagugutom ako. Mangingialam na ako dito sa kusina mo ha. Oo. Iyon lang ang maiksing sagot ng dalaga sa kanya. Kaya natatakam siya binuksan ang ref. Mas lalong nagtubig ang bibig niya nang makitang maraming pagkain sa loob. Kinuha niya ang isang cake na nakasilid sa Tupperware at naupo sa kainan. Ilang sandali lang, bumalik na si Saira sa kusina na may dalang printed copy ng mga kuha niya. Ang bilis ah! Manghangwi ka niya sa dalaga. Hindi niya tuloy mapigilan ang pag-usbong ng mas malalim pang paghanga para dito. Napakarami nitong alam gawin at ang kulpa nitong gumalaw, maliban na lang sa mala-daredevil na pagpapatakbo nito ng motor. Sobrang perpekto na ng dalagang ito para sa kanya. Anong meron sa mga larawan na iyan? Pinasa ko na yan sa amo ko. Kaswal na lang na sinabi niya ang mga ginagawa niya sa dalaga. Alam ko, wika ni Saira at maayos na inihilera ang mga larawan sa lamesa. Nakita ito ni Haji, ang bawat sulok ng bahay ni Mang Selmo, ang papag, ang pagkakabangungot ni Gary, ang pagsunog nila sa papag. Kinuhanan niya iyon lahat. Kaso lang, nagmumuka silang tanga sa ginagawa nila ni Mang Macario. May naglalaro lang sila sa larawan. Bakit mo naman inilatag lahat ng yan? Takang tanong niya. Ngumiti lang si Saira at may kinuhang isang parihabang kahon. Kunin mo ito at malalaman mo ang sagot sa tanong mo. Binuksan ni Haji ang kahon at nakita niya ang isang eyeglasses. Karaniwan lamang ito pero halatang mamahalin. Mula pa yan sa abroad, ipinasadya ko para makita ang mga bagay na hindi nakukuha ng mga normal na mata. Ha? Anong ibig mo sabihin, Saira? Naguguluhan niyang tanong. Ang mga engkanto, elemento at multo ay may sariling energy signature kung saan kaya nila magpakita sa anong paraan man nila gustuhin. Kahit nakuhanan mo sila ng larawan, talagang hindi sila nagpapakita dahil sa kalidad ng kamera na hawak mo. Given na may third eye ka at nakikita ang lahat ng kilos nila. Ang salaming ito ay tinatawag na spectral viewer. May iba namang kakayahan ito. Kaya nitong ilabas ang lahat ng nakatagong sikreto. Kahit pa ang isang batibat na tinutugis mo. Sige, subukan mong isuot. Wika ni Saira. Kaya hindi makapagsalita si Haji at walang tibong isinuot ang salamin. Saka ibinaling ang tingin sa mga larawan. Halos takasan siya ng kaluluwa nang makita ang aktwal na kuha ni Gary habang dinadaganan ng batibat sa dibdib. Hindi siya makahinga sa labis na takot. At pakiwari ni Haji, siya ang mismong dinadaganan ng nasabing nilalang. Kaya naman, gayon na lang ang pagkasindak niya. Muli niyang tinanggal ang salamin at pinagmasdan ang larawan. Wala siyang nakikita. Talagang literal na blanko ang ibabaw ng hinihigaan ni Gary. Ngunit nang ibalik niya ang salamin sa pagsuot, ay muli niyang nasilayan ang nakasisindak na anyo ng batibat. Muli siyang ginapangan ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung papaano gagalaw nang hindi kinakabahan. Kaya naman, sa unang pagkakataon, iniatras niya ang upuan at inilayo ang larawan. Oh, bakit? Takang tanong ni Saira. Ang batibat. Nakikita ko na ang batibat. Sabi ko na sa iyo eh. Nanginig sa labis na takot si Haji. Hindi niya akalaing mas nakakasindak pala sa larawan ang mga nilalang na kagaya ng nakuha niya kaysa sa personal. Labis siyang natatakot. Kaya naman, umatras si Haji at nagpaalam. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Agad-agad? Dito ka na lang muna matulog. Magluluto din ako ng pantanghalian natin. Dahil sa pagkahumaling sa dalaga,
kaya hindi na nagawa pa ni Haji na tutulan ang paanyaya sa kanya. Nagpaalam na lang muna siya na aakyat sa kwartong pagpapatulugan sa kanya ng dalaga para makapagpahinga saglit. Habang nasa kwarto naman si Haji, ay inabala ni Syra ang sarili sa pagluluto ng kakainin nila. Sa tingin niya ay nagpapahinga ang binata sa kwartong napili nitong tulugan. 10:00 pa lang naman at kahit ganun pa kaaga ay samot-saring alalahanin na ang pumapasok sa kanyang isipan. Nilingon niya ang nakahandang pagkain sa lamesa. Nakakatawa lang dahil puro pang breakfast ang pagkaing inihanda niya. May sinangag, kape at daing na bangus. Katatapos lang niyang magpiga ng orange juice sa squeezer at pansamantala niyang inilagay sa refrigerator para lumamig. Natatandaan niyang mahilig ang binata sa matatamis na juice. Gusto niyang tulungan si Haji pero hindi niya alam kung papaano. Masyadong matindi ang distansya ng pagtitiwala nito sa kanya at alam niyang may pagdududa pa ang binata sa totoong pagkatao niya. Ayaw niya namang sabihin na maliban sa pagiging anak ng isang albularyo ay may itinatago siyang ibang sikreto. Siya ay manunugis talaga ng mga aswang. Ang lahi ng mga ito ang pumatay sa kanyang butihing ina. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap siya ng paraan para malaman kung sino at saan nakatira ang aswang na kanyang kailangan paghigantihan. Hindi sila darating sa puntong mag-iimbento ang kanyang ama ng mga bagay na malaki ang maitutulong sa paghanap sa nilalang na kailangan niyang makaharap. At naniniwala siyang sa ginagawa ni Haji, mabilis niyang matutuntun ang nasabing aswang. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi niya maiwasang mamangha sa binata dahil sa taglay nitong katapangan. Kailangan lang ni Haji ng tamang gabay para malaman kung papaano makikipagharap sa mga nilalang dahil hindi naman lahat ng mga iyon ay nadadaan sa maayos na pakiusap. Minsan, nagiging brutal at marahas ang mga nilalang dahil naturalesa na nila ang mga iyon. Pinunasan ni Syra ang kanyang mukha at kumuha ng potholder. Dali-dali niyang iniahon ang piniprito niyang hotdogs mula sa mainit na kawali at inilagay sa isang serving plate. Namataan niyang naglalakad pababa ng hagdan si Haji. Mukhang nagmamadali ito. "Oh, saan ka pupunta?" Maang niyang tanong. Kahit na nalalim ang mga mata ng binata, ay gwapo pa rin naman ito. Makisig at matapang ang datingan. Kung sana lang na wag na itong humiwalay pa sa kanya para maayos nilang magawa ang kanilang trabaho. Kaya niya namang ibigay ang sweldong binibigay ni Onad sa binata. Kaya niyang higitan pa nga kung maaari. "May nangyaring hindi maganda sa bahay, Syra. Kailangan ko magmadali." Nag-aalalang sagot ng binata. "Teka, ano nangyari?" "Si tatay, na aksidente." Ayon sa tinawag sa kanya ng kanyang ate Sharon, nabangga raw ang minamanehong tricycle ng kanyang tatay. Hindi naman sugatan ang kanyang ama, pero tumaas ang presyon nito. Kaya kailangan niyang siguraduhin magiging ayos lang ito. Syra, kailangan ko ng masasakyan." Aniya, kaya tumango ang dalaga. "Ihahatid na lang kita, gusto mo?" "Say, ayokong maabala ka rito. Sobra-sobra na ang naitulong na ibinigay mo sa akin. Alam ko naman na matutuntun mo ako kung saan man ako magpunta. Pwede mo din ako tawagan. Magkita na lang tayo mamaya." Hangos nitong wika at nanginginig pa. Nakasunod siya rito nang makita niyang bubuksan na nito ang pinto at hinablot ang susi ng kotse na nadaanan sa furniture. "Pahiram na lang pala ng kotse ha." Wika ni Haji sabay karipas ng labas. "Haji, wait lang!" Buti na lang at naabutan niya ang binata sa garahe. Kaya naman, mabilis niyang nahablot ang braso nito. "Teka lang!" "Ay, sorry! Naging mapilit ba ako? Babalik naman ako eh." Pagpupumilit nito, kaya naman, napahinga ng malalim si Syra. "Ang tigas talaga ng ulo mo, alam mo ba yun?
Baka nakakalimutan mo. Simula nang sumama ka sa akin, ay nasa kapahamakan na ang buhay mo. May mga kalaban akong aswang na nasa paligid, Haji. Paliwanag ng dalaga, pero hindi na ito pinakinggan ni Haji. Marahas niyang hinila ang braso na hawak ng dalaga at sumakay sa kotse. Wala namang nagawa si Saira kundi hayaan na lang muna ang binata. Pinagmasdan niyang nagmaneho ito papalabas ng gate na otomatikong bumukas at sumara. Dahil may sariling identity detector ang kanyang sasakyan na nakarehistro sa kanya. Walang magagawa ang may-ari kung sakali mang may magmanehong iba ng kotse dahil ang sasakyan mismo ang kinikilala ng gate at hindi ang nagdadrive nito. Naisip niyang kailangan ng palitan ang mga security codes niya nang wala nang sino mang basta-basta makakalabas-pasok sa kanyang lungga. May tiwala naman siya kay Haji, pero wala siyang tiwala sa mga taong nakapalibot sa binata. Kailangan niyang mag-ingat. Muling napatingin si Saira sa mga sasakyan na nasa harapan niya. 3 ang kotse sa loob ng garahe. Dinala ni Haji ang isa. Kaya naman, 2 na lang ang naroon. Sinulyapan niya ang 2 motorsiklo na nakapark din doon. Tingin niya mas magiging madali ang paghabol niya sa binata kapag malulusutan niya kaagad ang traffic. Nakangising sumampa siya sa kulay itim na motorsiklo at isinuot ang helmet. Wala namang makakakilala sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at inion ang tracker sa cellphone ni Haji. Nakikita niya kung saan papunta ang binata nang paandarin niya ang makina. Pinaharurot niya na iyon. Alam niyang mabilis niyang masusundan ang binata saan man ito magpunta. Samantala, kabado si Haji sa kakaisip kung ayos lang ba ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang kalamnan at mukhang pati siya ay tataas din ang blood pressure. Panay naman ang pagring ng cellphone niya habang abala siya sa pagmamaneho. Malapit na siya sa ospital. Buti na lang at sobrang high-tech ng sasakyan ni Saira. Dahil ngayon ay nagagawa niyang magtanong sa kotse kung saan banda siya dadaan para makarating sa Monte Claro General Hospital. Saglit siyang huminto at tinignan ang aparato. Ang ate Sharon niya ang tumatawag kaya nagmadali niya itong sinagot. "Hello, te?" Tanong niya habang nakatuon ang atensyon sa kalsada. Nanginginig ang boses ng ate Sharon niya sa kabilang linya. "Ate, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Sina nanay at tatay, nasaan na siya?" Kabado niyang tanong. "Ayos na si Tatay Haji. Binabantayan na lang siya ngayon ni nanay." "Oh, bakit parang takot na takot ka?" "Kasi nakasalubong ko si Dom. Naalala mo siya?" Otomatikong nagtagis ang mga bagang ni Haji sa narinig. Kilala niya ang lalaking si Dom. Ito ang dating kasintahan ng kanyang ate Sharon. Paano niya makakalimutan ang lalaking iyon? Tila alamat kung tumatak sa kanilang puso at isipan kung paano niloko ng hangal na lalaking iyon ang kanyang ate. "At bakit ka naman kinikilig?" Singhal niya sa kanyang ate. "Kasi bunso, siya ang doktor ni tatay. Akalain mo yun? Isa na siyang doktor at mas gumwapo pa siya ngayon." Kinikilig na wika ng ate Sharon niya, kaya mas lalong sumama ang hilatya ng mukha ni Haji. Alam niyang hindi maganda ang kanyang araw kapag sapilitan niyang kinausap ang kanyang ate Sharon tungkol sa lalaking iyon. Kaya naman, pinili na lamang niyang manahimik. "Tatawagan kita ulit, eh. Kailangan ko ng ibaba ito. Nagmamaneho ako." Wika ni Haji at hindi na hinintay pa na sumagot ang kanyang ate. Kaagad na siyang nagpark nang makarating siya sa ospital. Hindi niya alam kung saan ang room number ng kanyang tatay, kung nako-confine ba ito. Pero nakasalubong niya si Nanay Sofia sa may information area. Kaya ito na ang una niyang nilapitan. "Nay!" Tinakbo niya ang distansya papunta sa kinaroroonan ng kanyang ina. "Haji, anak! Mabuti naman at narito ka na." "Opo, Nay. Ano po bang nangyari kay tatay?" "Tumaas lang ang presyon niya, anak. Pero huwag kang mag-alala.
Okay na siya. Marahil, hindi niya lang kinaya ang gulat at takot na naramdaman niya noong mabangga ang tricycle niya ng kotse kanina. Napakunot ng noo si Haji. Siya man ay nabangga din kanina pero nakaalis lang siya agad. Anong meron sa araw na ito at tila ba nagkaloko-loko ang mga sasakyan? Anak, pasensya na ha kung naistorbo kita sa trabaho mo. Ako ang nag-utos kay Ate Sharon mo na tawagan ka. Nataranta kasi ako kanina. Ayos lang po yun, inay. Agad binayaran ni Haji ang bill ng kanyang ama sa ospital at kaagad silang lumisan. Ihahatid niya sana ang mga ito, ngunit nagpresenta ang ex-boyfriend ng kanyang Ate Sharon na ito na ang maghahatid sa kanyang mga magulang. Wala tuloy kasing lukot ang kanyang mukha nang sabihin ng kanyang tatay na hayaan na at nagmamagandang loob naman. Naisip din ni Haji na mas mabuti na din iyon para magawa niyang ihatid sa bahay ni Saira ang kotse nito. Mamaya, nanggagalaiti na sa galit sa kanya ang dalaga dahil sa pilitan niyang kinuha ang kotse nito sa garahe. Matamlay siyang bumalik sa parking lot at tinungo ang kotse. Buti pa si Saira may mamahaling sasakyan. Itakas niya na lang kaya ito. Biro niya pa sa kanyang isipan. Suwabe niyang binuksan ang pinto saka pumasok sa loob. Nanalamin pa siya sa rear mirror nang mapatalon sa gulat. Matapos makita si Saira na prenting nakaupo na nakadikwatro sa backseat. Hay, kabayong may sungay! Bulalas niya na ikinasama kagad ang tingin ng dalaga. Natutup niya ang kanyang bibig, kaya naman nag-smirk sa kanya ang dalaga. Bakit? Mukha ba akong kabayong may sungay? Angil nito na ikinalunok ni Haji. Mukhang hindi nagustuhan ng babae ang sinabi niya, kaya kailangan niyang ayusin ang sarili. Sorry, nagulat lang ako. Aniya, ngumisi si Saira. Nagtaka pa siya na makipagpalit ito ng pwesto sa kanya. Excuse me nga. Saira, ako na ang magmamaneho. Ihahatid ko itong kotse mo pabalik sa bahay mo. Paano ka nga pala nakarating dito? Takang tanong niya. I have my ways. Isa pa, kotse ko ito, so I'll drive. Ani Saira. Walang kaangal-angal na nakipagpalit si Haji ng pwesto sa dalaga. Dapat lang naman na ang babae ang mag-drive dahil ang gwapo niya naman para maging driver lang. Wika pa ni Haji sa kanyang isipan. Tama ka. Ikaw nga pala ang may-ari ng sasakyan na ito. Kaya go, magmaneho ka na. Naupo si Haji sa front seat at inirecline ang upuan na agad niyang pinagsisihan. Nang umusad kasi ang kotse, ay hindi niya napansin na bumagal pa ang takbo nito. Tila kasi lumilipad ang sinasakyan nila. Bumalikwas ng bangon si Haji at nagulantang na animoy invisible car ang minamaneho ni Saira. Dahil halos hindi na niya makita ang mga kasabayang kotse sa sobrang bilis. Panginoon ko, patawarin mo po ang babaeng ito sa kanyang mga kasalanan. Parang gusto niya na pumanaw ng maaga eh. Napapatili niyang sigaw na animoy isang babae. Ngunit sinabayan lang siya ng malutong na halakhak ni Saira. Halos maihisa sa kanyang salawal dahil sa nervyos. Saira, dahan-dahan lang! Madisgrasya tayo! Sayang ang jeans ko! Halakhak lang ang tanging naisagot ni Saira. Halos mapatid na ang mga ugat sa liig ni Haji sa kakasigaw dahil sa takot. Maya-maya pa ay bigla na lang huminto ang kotseng sinasakyan nila. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Haji, pero hinihingal pa din at halos hindi na maigalaw ang kanyang buong katawan. Naninigas na siya na animoy wala ng kaluluwa. Uy, ano nangyari sa'yo? Nandito na tayo sa bahay niyo. Saka pa lang napakurap-kurap si Haji. Gulat na gulat siya nang makitang nasa harapan na nga siya ng kanilang bahay. Hala, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Gulat niyang tanong. Sabi ko nga sa'yo, di ba? I have my ways. May iniabot ito sa kanya bago pa man siya bumaba. Isang supot na may lamang hindi niya alam kung ano.
at isang parehabang karton na may hinala siya kung anong klaseng bagay ang naroon sa loob. Ano to? Ang spectral viewer. Magagamit mo iyan sa mga susunod mong assignment. Tapos iyang nasa supot, abo yan mula sa isang kalansay. Ha? Abo? Abo ng kalansay? Bakit? Yap, ang mga elemento ay kayang maging invisible. Pero kapag isinabi mo yan sa kanila, makikita mo ang bulto nila. Kahit sa aswang man ay effective din iyan. Dahil kahit sino mang aswang ang masabuyan mo niyan ay magiging allergic at mangangati hanggang sa magsugat ang katawan nila. Mabilis ang pangontra iyan para mapaamin ang isang aswang. Paliwanag ni Syra. Tumango naman kaagad si Haji. Malaki nga ang maitutulong nito sa kanyang mga susunod na assignment. Hindi nilang maintindihan kung ano ang koneksyon ni Syra kay Boss Onad at kilala nito ang matanda. Tsaka bakit siya tinutulungan nito? Ano ba ang meron? At parang gustong-gusto nitong mapasabak siya sa isang assignment na may mahihirap na misyon. Ito ang mga naisip ng pagkakaabalahang alamin sa mga susunod na araw. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Syra at kung ano ba talaga ang kailangan nito. Habang tumatagal ay nagiging malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pagkikita nila sa Batangas, sa Mindoro at sa Cavite ay mukhang hindi lang basta nagkataon, kundi sinadya ng dalaga. Isa lang ang tanging pinagdarasal niya, na sana huwag niyang maging kalaban ang dalaga sa bandang huli. At huwag naman sanang may gawin ito laban sa kanya, dahil baka hindi niya kayanin. Unti-unti na rin kasing nahuhulog ang loob niya rito, kahit pa anong pagpipigil ang gawin niya. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 5. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.